And happy to be gathered here celebrating Lord Eucharist and to witness the renewal of temporary religious profession of vows of our dear Sister Mary John P. Sakai FHL. The heart of today's readings is on hospitality. It is not just about food and preparation, but being with your guests and listening to their friendship. In that context, we come to realize that God is with us, and through our guests, we can hear God's promise of love. Similarly, our lives should be more than constant activity. We need to take time to listen to the Lord in prayer so that we can be nourished by Him. With this, let us pray for the intentions of Sister Mary John, that as she renews her vows, she may continue to be nourished and deepen her relationship with God and continue to faithfully walk in His path of love and service. With joy, praise, and thanksgiving to the Lord, let us all stand and sing our entrance song as we welcome our past celebrant, Reverend Father Michael Kirby Laura. Kabutuan na pagandad natin pag sa uro kining santos nga buhat panunduma ug pagpasulitaan ay anatong mga sala. Nagtutukan ako ang pagkaramang ng Diyos o gahiwa ang kabutuan kay nagkasalanan ko ang una pulo buhat ug pagpasimaya. Tungod na natin sala, alaman dako na sala, sa pinagkabaya o kanisang Maria ang mga anghel o mga santos, o gayon ang kabutuan ay ngawa ko niyo atong Panginoong Diyos. Kaluyan ang tagitan magagaramang ng Diyos, pasay mo na natin mga sala, ngayon dalawang kita niya, nga Tuhan pinabuhi nga dala. Amen. Hallelujah.
langit noon lahadi, sa may panahon, ang katanan, Ginoong Jesucristo, ug tumaala, Ginoong ang Diyos, Kordero ang Diyos, anak ang nakay, ikaw man ang kukuha, sa lahat kalibutan. Kaluhi kami, ikaw man ang kukuha, sa lahat kalibutan. Karawatan ng pag-apo, ikaw man ang lingkod, at tuwang Diyos sa may. Kaluhi kami, Maya sa Diyos, kakalitasan, Maya sa Diyos, kakalitasan, Maya sa Diyos, kakalitasan, Maya sa Diyos. Ikaw lang, isa sa tusi, ikaw lang, Ginoo, ikaw lang iatasin. O Jesucristo, ang Espiritu Santo, ligawan ni Maya ang Diyos, maamay. Amen. Maya sa Diyos, kakalitasan ni Maya sa Diyos, kakalitasan ni Maya sa Diyos, kakalitasan ni Maya sa Diyos, ni Maya sa Diyos. Magampo kita, kaluoyan ng mga surugong Ginoo, nga natanging kamihan mga upan ng grasya, basi punungin kadasig na pagtuo, hapaglaong o paghigugma, dayon ay magpapilit kami, bilay pagtuman ng iyong mga sugo, pinaagin ang Panginoon Kristo inwala, nga ubuday mo, o Espiritu Santo, buyo nagahali, Diyos sa dayon nagkatuigan. Amen. Pagbasa, pitong nagdasahan ng Genesis. Pinakita ang Ginoo kan Abraham, dito nagbaraan ng kahuyan kan Mamre. Hangarin ko si Abraham, sidahan puta kan Yehuda, hatagda na nausto ang adlaw. Sinamati niya na hindi aniya, itutulo ka tao na natugdaw hindi. Halpag isigudla niya haira, dinayahan niya yung pagtapo haira. Kinapahiya nga nagsiri. Mga mano, ayaw ba kang pagpadayon ng iyong paglakad? Kundi, hapit kang anay madalian. Anda ako simpag-sirbi halili. Tubuti ako simpag-kuha ng tubig para simpag-sinsaw nili. Makakapahuway kamo sini halindog sini na kahoy. Makuhalwat ako hindi ay napagkaon. Makakapakilog sini sa iyo, hapak padali sa iyo paglakad. Di pa sidunggan akong iyo, pinaagi yung pagkani sa akong balay. Sanglit, tubutigad ako simpag-sirbi halili. Binatong hirap. Salamat sa iyo. Buhata ang iyong karunya. Nagdamit si Abraham nagtuhan-tuda na nagsiri kan Sara. Dali, kuha di maupali na harina ng paghimo ng tinapay. Niyan, dinalagan niya nagtuhan-turen ng ginpiling inustangan natin na baka na bata pa ng nakambot. Ngan, iginhatag ini ngadto ginusta ang surugoon
nagdagmit sumpag ang dahil. Kinuha ni Abraham ang Pinipitero, gatas, naghansani na binigturo ini pagkaon na tuhan ng tao. Dito kasi ang kaon, siya nagsirbi sa ilan nga nangaunghira. Niyan pinakianakan Abraham ang mga tao. Hain man ni Sarah na imo asawa. Aatuya sa kuhan tulda, binatulila. Nagsirig imo sa haila. Mabalik ako siyang kagulat sa mga. Ngan, mag-aanak si Sarah na imo asawa sinusa na lalaki. Ang pulong ang Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong repositorio ang iyong bagoy. Nino'y makakatapog ang iyong tulda. Pagbasa, bilang surat ng San Pablo, nadulong mga tagapagpapaloob. Mga kautuan, iyan na ang nagipay ako, hanakong mga pag-antos tungkol sa iyo. Kaya pinaamihan ako ng lasyon na mga pag-antos. Nabulik ako, pag-isip ang mga pag-antos, na kinahanglan ang susun para Kristo, para ang iyalawas na amin ang simbahan. Nandikiro ako ng Diyos na surubuan. Hans
simbahan nga naging hatag niya haakon, ini nga buruhaton para sa iyong kaupahan. Ang buruhaton, amo ang pagpahayag ng bugos ng mensahe, nga amo ang misteryo, naging taon nila hanggang ng mga tao, hato pa ang nag-aging ng mga panahon. Kundi, iginpahayag na yan na, kaiya mga tao. Amo ini ang larang ng Diyos, pagpahayag ng iya sekreto, nga ito ang iya mga tao. Ini nga pura, nga marimayaon ng sekreto, na ibinandang nila para ang matanan ng mga tao. Manamo ini ang sekreto. Aada ha iyo sekreto. Makaroon sino, makakaangkin ka mo at sinaiyahan Diyos. Isang ulit, iginwawalin namo sa Kristo, hangatanan ng mga tao. Ginpapahimang mo, na gintutusuan naman, ang natanan pinaagyan pinaanan, na among mahigit. Basi padarang ang pagkakasa, nga tuwa-tubangan sa Diyos, sugar ng hampo, na tao, hapakikusa sa Kristo. Ang tulong ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Samtang ilang padayon ni Jesus na ni mga limunan na irang paglagaton, kinabot niya at nito sa mabayo, diin kinari-api niya at kuha iya balay nito sa kabayi na ginangaranan kan Marta. May adabukto ni Marta na Maria ang ngaran, nga liningkod at ilan ng Ginoo na namatay niyang tututto. Nalisa ni Marta niya damo ng mga buruhaton, sangit tinawag niya na nagsaring Ginoo, diri ka ba, nababara ka, naging papabayan na ako ang akong bukto, pagbuhat, ang natanan na buruhaton mabalay. Sit nga daw, kabuligan ako niya, binato na iya ang Ginoo. Marta, Marta, naguguol, nga nababaraka ka, hindamo ng mga butang, kundi usala ang kinahanglanon. Pinpilit ni Maria, ang labi ka maupay na butang, nga diri na ini, maaagaw kaniya. Kabugtuan, ang maupay na suma para ng atong kataluwasan. Pagbayawon ka, Kristo. Alay na para sa inyo. We come now to the renewal of vows. For the praise and glory of God, who has set me apart and called me by His grace. I, Sister Mary Chan P. Sakaya Pichel, have the firm intention of observing the Holy Gospel and of following and imitating the life of our Most High Lord
Jesus Christ and of his mother. In the presence of our community minister, Sister Francis Pianizo, Official, freely and wholeheartedly, I renew my vows to Almighty God for 1 year, to live in obedience without property and in chastity, according to the rule of St. Francis, for the Third Order Regular, approved by Pope John Paul II, and according to the constitutions of our community, the Franciscan Handmaids of the Lord. In the service of God and the Church, I entrust myself with my whole heart to this religious family, so that, by the grace of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, our Holy Father, St. Francis, and the Holy Mother, St. Clare, and all the saints, and with the help of my sisters, I may fulfill my consecration. That is 20th day of July 2025. Mapay aga ay matanan. Mapay man, Padre. I would like to first extend my prayer for congratulations to our dear Sister Chan on the occasion of her renewal of religious vows. Again, at the time also for us. Dear friends, mga kapatuan, bidahan ako na Ebanghelyo na ibasa at nakimbatian that Jesus visited the house of his friends, close friends, no? Martha and Mary, and of course, together with their brother Lazarus. Although there is no mention of Lazarus, but kung ihapon niya ni Lazarus, no? That's why tungod na close, no? Nasangkay ni Jesus ini na mga tao pinahaan ng Ebanghelyo. That's the reason why he visited their house. No? Pero what is very interesting is that diniling na pagbisita ni Kristo na balay ni Martha, ni Maria, o ni Lazaro, he was actually on his way to Jerusalem. No? Nga hinapitaan niya ang balay ini ng mga tao. Nga ito nga ni Kristo, hinmapitman kapitan niya, inducted, no? Again, sabi ko, Jesus was on his way to Jerusalem. Ngayon iya inagian, ini na lugar, kapitan niya. Pagkapit kay Maria, kay Martha, and kay Lazaro. We know what will happen to Jesus. And even Jesus himself, no? He knew kung anong matatago Maria ang Jerusalem. In Jerusalem, Jesus will suffer greatly. In Jerusalem, Jesus will kaka-experience niya in kasakit, no? He knew he would suffer. He knew he would be put to death. And you could just imagine the fear, the anxiety, and the inner struggle that Jesus was experiencing during that time. Kung nga maaraw ni Kristo, nga iya pagkat ko Jerusalem, pagsasakiton niya, napadahan nahunan ating Diyos ang kakulbang,
ang sabi ko, the anxiety, and the inner struggle, no? Na bagaiya na experiencehan that time. That is why when Jesus visited the house of his friends, Martha, Mary, and Lazarus, that was not just an ordinary visit. Dili lang ito ordinary mapagbisita, no? Ang balay, hindi nga yung mga sangkay, or pagpamuway, hindi lang, no? Because when he visited the house of his friends, bumisita niya, dili pagkaon, dili pagpamuway, dili pagdiskanso, but he wanted to be with them. Gusto ni Kristo na antes siya magsakit, antes siya pagpatayon, humapit-anay niya, hindi na iya mga sangkay, because he wanted to be with them. Then may pagkaka-relate ko dahil na binagulit ng mga batanong. Kaya naman, every time may ganatang problema, may dangali natin din muna, no? Mabukat namin itong sitwasyon, hindi itong palimalay, ngayon kita nadalagan, ngayon itong ato, mga sangkay, diba? Ato kita ng mga barkada. That's why, itong mga batanong, no? Kita na tanan, nag-agi ng ihapon ni ano. May mga panahon na gusto natin at kung kita kagawas ngayon atong balay. Kaya naman, kagawas ito atong balay, labi na atong mga sangkay, we feel what, no? We feel comfortable, no? Sahay, hindi kita ginuhusgahan, no? Kung kaupon natin at mga barkada, kung kaupon natin ito atong mga sangkay, we feel comfort, no? May in a sense of bagay security, peace, no? Kung kaupon natin, ito atong ang suok ng mga kasangkayan. And I think this is also the same experience na may ang ating Diyos. Again, the interior struggle, yung aabot ng Diyos, the anxiety, ang mga panunahuna, mapapatayo na iya, haluin ni nagkinahanglan niya in sangkay, na ikakaupod niya. That's why he visited the house of Martha, Mary, and Lazarus. That is what Jesus wanted, no? That is what Jesus needed. That is why Mary, according to our gospel, gave it to Jesus. Amang na ginhatag ni Maria. And this is what Martha failed to give. Kaya naman, bilang natin ibang milyo, si Martha na isang pagpanginano, hindi pagkaroon, o na makakakaroon kay Kristo, pagkandong ng paniwanay, at nagtrabaho ng Sister na seminaryo, may kuliya, no? Si Martha ay kuliya. So, nakikita nag-ulisa, kung yung mga trabahoon, ako ko ng Martha, nangalimot ni Martha, niya ang mas kintik kinahanglan ni Kristo, na niya mamati. Sanglit, ang niyabukto ni Maria, amo ang nagkahatag ini nga panginahanglan ang aton Ginoo. So, my dear friends, this is the reason why Jesus said, Martha, Martha, you are so anxious of so many things. No? Nababaraka ka, nagubuol, higamo ka mga butang, kundi usala ang kinahanglanan. Pinpilit ni Maria, ang gabi ka maupay na butang, and diri na ini maaagaw haiya. As if Jesus was telling Martha, I do not need a big feast. I do not need a good food. I do not need a clean house. All I need is you. No? Ikaw, itaging kinahanglan. All I need is your friendship. No? Ang imo, ang ating pagkasarangkay, and your consoling presence. Antes ako magsakit, antes ako patayon. Dear friends, here Jesus is teaching Martha, and I think all of us, no? Gitututuan kita ito natin Diyos about the true meaning of kindness, hospitality, on relationship, and even on love. Gitututuan kita ni Kristo yan. And Jesus today tells us that true kindness does not begin in thinking what I think the other needs, but true kindness begins in seeing the heart of the person and discovering what he or she really needs. And pagka maupay, haatong ikasitawo, diri na kita,
mapaghuna-huna kung ano itong aton maihahatag kaiya. No? Kung diri kapag-aram kung ano itinkinahanglan itong aton bukto. Ikamaupay na aton ikahatag diri na hikang kung ano itong aton karuyan. Yan na kung ano itong aton gusto ihatag kaiya. Kung diri itong tinuod na pagkamaupay ang paghatag kung ano good ang kinahanglan ang aton kabuktuhan. And this is what Abraham experienced in our first reading today. Why? Because we heard that in our first reading, Abraham was so hospitable. No? Ang mga tao na bibisita na iya kanimalay. Ngayon kahuman ni Abraham, pagkarawat ni ng mga tao, anong tinbuhat ni ng mga tao, pinpakaon, pintagan ni Rinyon. Ano ang hatag na balos ni ng mga tao na gimarawat kay Abraham? Bintagan ni Abraham kung ano good ang kinahanglan ni Abraham. Ang kinahanglan ni Abraham? Anak. No? Kay kamainang na panahon, waray magkaada ng anak ni Abraham. And so, these men, no? Sarili nila, kain ang asawa. Diba? Awin yung sarili na natin unang pagbasa na sarili niya. Niyan pinagkianagan Abraham ang mga tao, kain ang ni Sarah na yung asawa. And din matun niya, at tumasakog ang tulda. Nagsiring niyo sa hanira, mabalik ako siyang kabunan, tikang niya na. Ngayon mag-aanak ni Sarah na imo asawa, kinusa nga lalaki. Again, they gave Abraham what he really needed, a son. And this is also what St. Paul tells us in our second reading today. Paul talks about welcoming Jesus and pagkarawat kay Kristo, no? And binila, ordinary na pagkarawat kay Kristo. Nasa rin San Pablo, kung kakarawatan natin ni Kristo, kakarawatan na liwat natin, ang kasakit, no? Aton Diyos. Even, welcoming the sufferings that Jesus shares to us. Kalsinon, kapag karawat natin kay Jesus, diri ni Jesus ang magsusunod sa aton karuyan. Kung diri, aatman natin kung ano ang maupay in pagsunod na iya, ng susundod natin niya, bisan kung ang pamaagi na karuyag ng aton Diyos, diri maging karuyag natin. Even when we share in His sufferings, we will do so because that is what following Jesus means. Sabi pagkabugtuan ko nila kay Kristo, I believe, I presume that we all want to be good to others. Gusto natin na maging maupay kita na aton iglesia. Gusto natin na maging buutan kita na ibang tao. We want to do good to other people. We want to be good to other people. But let us always remember the lesson of our readings today. It is not enough to have the desire to do good and to think what is good for others. True kindness and true love is to discover what they really need. Because sometimes we are good to other people, maupay kita actually kasi tao according to our own terms. No? Magiging maupay ako, ngayon akong pagkamaupay, depende kung akong pwede, mahinaan ang paihatag itong ibang tao. But true goodness, itong tinukod na pagkamaupay, entails a lot of effort, especially in discovering what they really need. Kung ano good, itong kinahanglan, hinunakon ni kasi tao, and responding to them. Mas mapurit ba yan ito, no? Kaya kung maging maupay na kita, depende kung ano itong akong ikmahatag, that's very convenient. Diba? That's very convenient. Kung ano tayo pwede mahatag, depende nga ako, that's very convenient. Masayang kaluro, no? Pero, kung maghunahuna na kita, hinpagbulig,
kung ano mo yung ikinahanglan pati kasi tao, mas makurukuri ito, no? Sabi ko, kung aton nakadipindi na aton, masayon. Pero kung ang good, yung ikinahanglan ng iba, mas makurukuri, no? And I think, kung sa ini nga, sabi ko kanina, importante na pagturunan. Amin natin masaktan. Because we all want to be good. Pananglitan ito ating mga politicians. Of course. Gusto nila umulig na ato. Well, yan ang itong obligasyonan na tuloy na rin na Kristo. It's their obligation. That's their obligation. No? Pero, kung ating ikinahang masayo din yung paghatag ng ayuda. Masayo paghatag ng bulig. No, adi, nagsurusing kumilita. Masayo dito. Tapi pakilaan na, ang bagot dito, yung ikinahanglan natin, here. No? Why not give job opportunities? No? Dito natin mga kabuntuan para rin maging kubya. No? Dito magkikindi ito, ano tawag ito? Ayuda. Diba? Kaya masayon, maging maupay, pinaaming paghatag may taksing komedya. Adi. No? Pero, mas makurukuri, itong pagsulba. Dito, tinuod na kakubrihan. No? Kung ano po hindi kinahanglan ng tao, aking trabaho. Diba? So sa ito, mga puri, buwato. Or another, panagkita niya na, there is what? No? Kitaan sa itong kaso nito na HIV and teenage pregnancy. Ano yung buhay na hinahatag itong gobyerno? Ano yung kondo? Diba? I think in Manila, may news na nahatag ng kondo. No? To solve teenage pregnancy and the rise of HIV. Pero ako ba ko dito, tinubod ka kasulbaran? Yes, mabulig kita. Pero pagkatag ng kondo, ako ba ko dito tinubod na kinahanglan ng ating makabuktuan? Di ba? Teach them to abstain from doing the sexual act because we have to pagpapaintindi ng mga tao that sexual act, sex is for married couple. Diba? Tingnan kami na sa ay kami yung gagawin, hindi ito para kami. Diba? Kami na yung tutulog, ito mga wala on abstinence. Dili, kaya kami mo, ang gamit tulog ka. Kasi, nabulig kita, pero usahay, inubulig natin yung bubuhat, magaliri isang. So, my dear friends, my dear brothers and sisters, if you love another person according on how you think the person needs to be loved, that is not yet love, because that is still selfishness. No, that is selfishness. If you love that person according to how you think the person needs to be loved, then that is not love, but selfishness. That is still living according to my own terms. Because when you love a person, you love them according to how they need to be loved. And once we learn that, once we learn how to go beyond what I think they need to, considering what they really need, then we have learned what Christian kindness, what Christian hospitality, and what Christian love is all about. Amen. Alayon sa ikaw, at kung naikutan niya na ang pagtuo sa rapat na ito ang Diyos sa may pag-araman, magburukan sa langit ng ulan. Maganda sa Kristo yung mananagak ang Pinoon, igipanatan na naman ang Espiritu Santo, iginanamin Santa Maria Virgen, in Resumo ni Poncio Pilato, in Rex ng Cruz, na matangin ng buong, limusa sa pagkakatma, ikatulada, ng diwa, simpagkatang, kinalimutan mo ka naman, mabalik na mga pagbuong, mga ulit ng mga hinatay, natuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, at pagkakitan ng mga santos, walang masala, pagkabuhian mga lawas, pagkabuhi ng waray, katagtuban. Amen. Puluhin paglaman, nga dirikot kita pababayan ng Ginoo na Diyos, ihalat na iya ang aton mga pag-ampo ngayon sa rapat kita ng pagsaring, kaluuyigan kami, Ginoo, sa rapat. Kaluoy, God kami, Ginoo.
Kanunay Santo Papa, o Kaupisbuhan, naghanlaan pa ang mga ministro ng simbahan, nga halipon itong mga kalisang o kabaraka, katagang hirapin puso, pag-ilo buong kadasi, bidahan ira pag-ataman, handong sa Diyos. Mag-ampun kita. Kaluoy kami Ginoo. Tungod ng mga punuan ng atong nasod o punto, nga gidahil ng irap pagmangluha ato, mahimong matira na panangitan, gidahan pag-umara, hankalipay handulugyo, nganhan pagbuhat, hinmatadong o kamay. Mag-ampun kita. Kaluoy kami Ginoo. Tungod hatong napupuno in mga kabaraka o kalisa, nga laman ang kira han kamatuulan han kan Kristo mga pulo, nga ripulong kira ha irapagtapo sa Diyos. Mag-ampun kita. Kaluoy kami Ginoo. Tungod ang mga tao nga nagkaantos o nagpupuri, nga mapapuot nila ang kinahanglanon ng mga kaupayan, ngan katagan nila inangan na bulig, ngan suporta han ira ikasikaw. Mag-ampun kita. Kaluoy kami Ginoo. Tungod ha atong natanan nga nagkakauros sa dini, nga pamatian han Ginoo, ang atong pagsatagsa nga pamarata ug pag-ampo, ngan iya kita hurao, han iya pagkitaw. Mag-ampun kita. Kaluoy kami Ginoo. Inila na namin ipapangarap, pinati kay Kristo, ang Ginoo. Amen. Madalis sa mga Lord, gather today in us to kneel and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you unceasing offer for your glory. We will leave this singing cup, we will leave this singing cup, and visit your presence, O Lord. kabugtungan pag-among nginin akon magiging sakripisyo, tarawat pagpunta, ang Diyos Amay, makadarabong ng katanan. Rata Ginoo nga halat di ka nga mga kamot dayaw ang mayan ni mamaran ang kapulsanan ang kaubayan ang bugos ng simbahan. O Diyos, kinuman mo ang dahang mga paghalan ng dahang na balaod, dilero sa lao higpit na sakripisyo, karawatan mga halalan mo mga sururoon, ngang bindisyon nini, sugadan mo pagbindisyon ang sakripisyo ni Abel, balas kaningin halang na tagsa-tagsa, habang dahil mo, dumugimaya, magpauswag ang katarwasan ng katanan, pinaami ka na sa Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo manahaiyo, Lan madyaman haimo. bayawan niyo mga kasing-kasing. Binabayaw namon nato ang Ginoo. Pagpasalamat kita, Ginoo naton nga Diyos. Ang ayok sa dam, iya pasalamatan. Amay nga magagaraw, amay sa nandun yung pasalamat kami na imo, yung pagkadako na imo ugma, may tinugyan ni mo anak na amon ni Logos. Imo niya ipadara o sa matao sa mga amon na butang sala. Basi ka kumita o kumigugma ang mga butang hindi na amon, nga imo kinikita
ka o ginigugma kilakan Kristo, at mga upang grasya kinawala pinaangin dili pagsugot ng tao, na ibalik pinaangin pagsugot ng imo anak, nagdadaig ng imo Ginoo, ubod ang mga kamilasan kasantusan, dinanhirap ang kapit ng malipayon, inuwaray hulong na parang siya. Santos ka nga gayon, Ginoo, murag kami nagdarana kalimpitan, sanglit na nangamuyo kami, may palusot mo kami Espiritu, base, Santos mo nini nga mga halat, ngayon ko na amoy, manimo unta, nalawas sa dugo na si Kristo na amang Ginoo. Sa nito din na kamatayan, pero maringon, timoy pinapay na nagpasalamat kayo mo, higing pinipinit, hinatagnian niya mga binunan na nagsiring. Karaw na iyo, ngayon kaon ka mo tanan ni, kay amin ang atong lawas, ngayon tutog niya, tungod kayo. Sugaliman, kaumanan manihapon niya, ginawan kaalis niya nagpasalamat mo at kayo. Ihinatag niya, ang mga tinunan niya nagsiring. Kaya ka niyo, niya ninong kamamatanan niya, kay amin ang rin niya na nakong dugo, ang luman bago, waray pagkapapas naging sa ana, may luhula, kung daliyo, ganyanan ng mga tao, basa mga saylo, ang mga sala, buhata, iniliyo, may luman ako. Iguganda ang misteryohan pagtuo. Kapagtugdo man niya namatayon ng pagkabanhaw, among ginahalalahin mo Ginoo, iningat tinapay kinabuhi o garin na ng kadalawasan. Kapagpasalamat sa imo, kay ipagkatagos mo kaming pagkatubang o pagkataman ay imo. Nangangamayag kami ng imo at kami tanan nga nagsasalo ang lawas ng dugo ni Kristo, magkaurusang pinagagahong ng Espiritu Santo. Ginoo, inugdamin mo simba na bulos sa kalibutan, ngayon kitaya nila pag-idupay, upod ka nilayo, amon Papa, ugan dyan, amon Obispo, ugan katanan, hindi marawat, ng sakramento, ang orden. Inumdumiliwat, naramang kabugtuan kami ng mahuway na tuloy paglao, minaramang babanhaw, pasuta karaw, ganitanan, mga minatay, nagkapawa ang imo imaya. Kaluwi kami tanan, baso patagos kami mag-aambit ang kinabuhi na dahil, ubunan maraan, ng Virgen Maria, heroin sa Diyos. Ang barang ng Jose ay esposo, ang barang ng mga apostol, ganitanan ng mga santos, ang kalipay himo, ang atanan na katulugan titugot na magdayig o magmaya kami na himo, pinaagi ka na si Kristo nga imo anak. Pinaangayang bidayang kupunayang, bila pagkausan Espiritu Santo, ay magkatanan ng mayang pagdayig, magkagaramong lamay, kadayon na mga katuigan. Amen, 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 amen. Tidak
kami pagtatun ang mga panulay, kundi iyak kami ang mga paraan. Gawin mo inoong na nananagaratan tayo ng kalinaw, hindi mga ayaw ba sa pinalim na mga imo ka maliliwan. Tayo tayo na igawas ng sala, yan matalawas kami at nanang nagkasabukan, samtang malipahin kami na nagpapangulat ng pag-abot ng Yesu Cristo ang amon na nalubos. Ay mo manangin hadiyan ang kahumugan himaya yan ang kakagayunan. Amen. Bilang sa Kristo nga nagsaring ka man ng mga apostol at kamarayaw, ibilit ko ay iwan natin kamarayaw yang natin ko ay iyo. Ay wasay pagkulawin ang mga salat ng pagtuan ng simbahan ng sumalan mo kaburuton, iharap ka ang kamarayaw pagkaurusa, ikaw kahuyog na nga hali ng dayon nga katugingan. Ang kamarayaw Ginoo dayuday, mada ay Kang madaman ay ibahinalay na ang kamarayaw nagahali, jinihan. peace be with you. Sa Diyos na nagkukuha ang mga salang kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagkukuha ka ang mga salang kalibutan, kaluoy kami, kaluoy kami, kaluoy kami. Kordero sa Diyos na nagkukuha ka ang mga salang kalibutan, lagi kami. Iingatero ang Diyos na nagkukuha ng mga salang kalibutan para naging tatawag, nilang hapon ng kordero. Ginoo, di ka angay sumulod na akong Koreanan, ang dalawa sa mga pulong na akong patay. Penting na kumulbata. Na kumulbata. Dere. Kaya ano, hindi ka na kumulbata. Your hearts to me, be my hands on earth to serve you faithfully. Vineyard, look after my sheep, give himself to me, to cherish and to keep. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, I pray. Yes, Lord.
Yes, Lord. Yes, Lord. Evermore. Yes, Lord. Yes, Lord. Till I die. Magpo kita. Ginoo pagningilan ng buong ay maging puno, hiningalan ito ng mga misteryo. Ngayon po niya mga tagot kami, di ka na ang daan ng mga gawin. Ngayon bago ka kinabuhi, pinaani ka na si Kristo na hamon Ginoo. Amen. Antes na kami nagkakaan na katapusan na bibisyo, huwag pining gayud pag bigat kayo. Ulitin ng pulo ang opening ng seminary days festivities na ako na seminary. Kung makakita mo, pwede makikita si Tasha. Diba mo rin naman kayo taon na. Daw ang mga kabataan na pinagpis mo sa bulan. Pag-naroon kita. Nga ng huli, pero lahat ng mga sisters para ampo for a final level this afternoon. This minalay ng tulog na pag-ibig ko ang kusog ito na buno kumina. Because I think according to regular forecast around 12 noon, pag-aaday ng kusog na ulan. Hopefully by 1 or 2, ang start of the program hindi na tomorrow. So please help us pray for the family. So again, salamat, sister, congratulations once again. And ang lalaki. Ang Ginoo madahaiyo, bibigyan niya kamo ang magagaraw na Diyos, manaway, manalangin ng Espiritu Santo. Umanda ang misa, balunan niyo ang kamurayang ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida. Igampo mo kami. Señor San Jose, Igampo mo kami. nangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat kay Anda. Okay, man. Blessed Sunday po.